ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, palabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Egay pero asahang magpapatuloy pa po ang ulan dahil sa malakas na hanging habagat. Alamin natin ang latest mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Magandang umaga po, Mang Tani. Magandang umaga, Kara. Halos nasa labas na nga ng PAR ang sentro ng Tropical Storm Egay. Namata na ito sa layong 320 kilometers dyan sa may kanluran ng Basco, Batanes, dakong alas 7 ngayong umaga. Ayon sa Pag-asa, taglay pa rin ng bagyo. Ang lakas ng hangin umaabot sa 85 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na hanggang 100 kilometers per hour. Inaasahang kikilos ang Bagyong Egay pahilagang direksyon sa bilis na 7 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang public storm warning signal number 1 sa mga probinsya ng Ilocos Norte, dyan sa Batanes, northwestern part ng Cagayan kasama ang mga isla ng Calayan at Babuyan at probinsya ng Apayao. Patuloy na makararanas pa rin ng malalakas na ulan at pagbugso ng hangin ang mga nabanggit na lugar. Kaya maging alerto sa banta ng baha at landslide. Otomatikong walang pasok naman ang mga estudyante sa preschool. Ang mga may maliliit na sakyang pandagat, delikadong pumalaot pa rin sa mga dagat, sakop ng Northern Luzon at ang Western Seaboard ng Central Luzon. Sa storm track ng Pag-asa, inaasahan na paglabas ng Bagyong Egay sa ating PAR ay tuloy-tuloy itong kikilos patungo naman dyan sa may southeastern China. Sa mga susunod na oras, ang lagay ng panahon dito sa Luzon, asahan pa rin mga pagulan sa may southern Tagalog provinces pero mas malalakas sa pagulan dito po sa may Ilocos region kasama ang Cordillera at ang halos buong Central Luzon at ilang bahagi pa rin ng Calabarzon. Sa Visayas, mas maaliwalas ang lagay ng panahon pero asahan ang mga pagulan lalong-lalo na dito sa may eastern section pagdating ng hapon. Thunderstorm naman ang dapat na asahan dyan sa malaking bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na hanggang katamtamang pagulan dyan sa may rehon ng Caraga hanggang dyan sa may Davao region. At dito sa Metro Manila, asahan ang mga pagulan mula ngayong umaga hanggang mamayang gabi at medyo magiging windy tayo, malakas ang hangin. Okay, Mang Tani, panay-panay po ang ulan sa atin sa mga nakalipas na araw, lalo na nagsimula po ito ng weekend tapos tuloy-tuloy. Kahapon po napakalakas ng ulan. Kaninang umaga, medyo sumilip na po yung haring-haring araw at medyo gumanda-ganda yung panahon. Magtutuloy-tuloy na po ba itong magandang panahon? Kasi ang alam natin may isa pang bagyo na papasok dito sa Philippine Area of Responsibility, Mang Tani. Yes, Kara. Meron tayo kasing tinatawag na yung pagmahigit na 3 araw ang pagulan, ang tawag natin yan, siyam-siyam. At karaniwan, naranasan natin yan tuwing malakas at tuloy-tuloy ang pag-iral ng hanging habagat. Gaya na lamang dito sa Metro Manila, inaasahan natin na magtutuloy-tuloy ang mga pagulan mula bukas yan hanggang araw ng linggo. At yung tinatawag nating siyam-siyam, inumpisahan na yan ng Bagyong Egay nitong weekend nung tumawid yan ng Northern Luzon at ipagpapatuloy naman yan ng bagyong may international name na Sanhom o papangalan ng Falcon sa sandaling pumasok yan dito sa PAR, posible yan mamayang hapon o sa gabi. Namataan ng Pag-asa ang sentro ng bagyo sa layong 1,715 kilometers sa silangan ng Luzon ngayong umaga. Taglay na nito ang malakas na hangin umaabot na sa 120 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na hanggang 150 kilometers per hour. Inaasahang kikilos ang bagyo pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. At sa storm track na ipinalabas ng Pag-asa, pagpasok niya sa PAR ay hindi inaasahan na tatama ito sa alinmang panig ng ating bansa bagkus ay posibleng lumabas na rin ito ng PAR araw ng Sabado. So, Mang Tani, hindi pala magla-landfall itong Bagyong Falcon if ever pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility, ano po? Yes, Kara. At ang ano nga lamang dyan, ang magiging role nitong bagyong ito ay palakasin itong ating hanging habagat. Okay, Mang Tani, ito pong Bagyong Falcon, pag pumasok po sa Philippine Area of Responsibility, bukod po dyan, may iba pa po ba tayong namamataan na low pressure area o namumuong bagyo sa labas ng PAR at posibleng pumasok din sa PAR? Yes, Kara. Maliban doon sa kay Egay, maliban dyan kay Sanhom, meron pang isang bagyo rin, ha? Kaya nga lamang ito ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang international name naman niya ay Nangka. At sa datos ng The Weather Company, ito yung kanyang track. Posible na hindi pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na oras. Pero ito yung ating babantayan dahil oras na ito ay pumasok din sa PAR pagkatapos itong bagyong si Sanhom, tuloy-tuloy yung paglakas ng ating hanging habagat at pagdadala ng ulan
sa maraming bahagi ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyo, Mang Tani.